OFW single mom tips, paano maging super mom kahit malayo tayo sa mga anak natin. Unang-una, financial tips, paano hindi maubos ang sahod. Kasi ikaw nga or tayo ang superman. So una, budget like a boss. 50% sa pamilya or 20% sa savings. 30% sa sarili. Dapat may emergency fund para hindi ka mangutang pag nagkasakit ang anak mo. And also, invest in education fund. Kahit small amount lang monthly para sa future ng anak mo. Ang Pag-ibig MP2 or college plan, pwede. Avoid utang para sa luho. Nakakahiya kasi sa kapitbahay. Is not a reason to buy a new TV. Prioritize need over wants. Pangalawa naman po, emotional tips. Paano di sumuko sa pagod? Kung minsan, parang ayaw mo na, pero kailangan mong kayanin. Una, mag-video call ritual po. Every night before bedtime ng anak mo, mag-story time or kantahan kayo sa video para ramdam niya na andyan ka. Write letters or video notes. Mommy misses you. Message na pwedeng i-play ng anak mo pag namimiss ka niya. Laking ginhawa nito sa puso at huwag mag-guilty, di ko man kayo kasama. Pero lahat to para sa inyo. Remind yourself daily kung bakit mo ginagawa ito. Pangatlo naman po, time management. Paano ibalanse ang work at pagiging nanay. Kahit 24/7 ang trabaho mo. Set a fixed schedule para sa anak mo. Example po, 30 minutes video call every day. No excuse. Kahit pagod ka, push mo yan para sa kanya. And also, teach independence. Kung teenager na anak mo, turuan mong mag-budget ng baon or magluto. Para di ka laging stress sa maliliit na bagay. And also, delegate sa trusted family. Baka pwede naman tita, samahan mo si Junior sa PTA meeting. Huwag mahiyang humingi ng tulong. Pang-apat naman po, legal tips. Paano i-protect or protektahan yung mga anak natin. So, update guardianship papers. Dapat may legal document na sino ang mag-aasikaso sa anak mo pag may emergency. Consult sa barangay o lawyer. And also, insurance with beneficiaries. Kahit mura lang, kumuha ng life or health insurance na nakapangalan sa anak mo para safe sila kahit wala ka. And document everything, mga school records, medical history at pati messages ng ex mo kung toxic para protected ka sa custody issues. Panglima naman po, self-care. Paano alagaan ang sarili? Kasi pag naubos ka, sino ang aalalay sa anak mo? Me time kahit 10 minutes. Magmas habang nanonood ng K-drama o kaya mag-solo coffee date sa park. Huwag puro trabaho at iyak. Find a support group. Hanap ng kapwa OFW single mom sa Facebook. Dito makakahanap ng ako rin moments na magpapalakas ng loob mo. And also, pray or meditate. Lord, bigyan mo po ako ng patience at dagdag sa sweldo kahit saan, kahit paano, magpahinga ka spiritually. At pang-anim po, future tips, paano hindi maging OFW forever, dreaming of a reunion. Umpisahan ang side hustle, online selling, freelancing, or tutorial services para may extra income na di umaasa sa abroad. Plan your exit strategy. Sa 2027, uuwi na ako para magnegosyo. Set a date and save for it para may ipaglalaban ka sa burnout. Invest in property or land kahit lote lang para pag uwi mo may simula ka na. Mahalaga, mga super nanay, huwag kalimutan ang pagiging strong mo ngayon ay pagiging inspirasyon ng anak mo bukas. Kaya mo to or kaya natin kahit mahirap kakayanin para sa kanila. So, ayan po, that's it. Maraming salamat po. Bye-bye.